apostol, anuman mga bagay na taglay-taglay nila nung panahon na iyon, talino, yaman, tapang at armas, ito po ay hindi nagresulta upang sila ay maging saksi at magpahayag tungkol sa ating Panginoong Hesus. Kaya pala, nagawa ni Judas na ipagbili at trade rin si Jesus. Kaya pala, nang dinakip ang ating Panginoong Hesus, iniwan siya ng lahat ng mga apostol. Kaya pala, 3 beses pinagtatwa o itinanggi ni Pedro ang ating Panginoong Hesus bago pa sumikat ang araw. Kaya pala, ito ay dahil ang kapangyarihan mula sa Espiritu Santo ay hindi pa naipagkakaloob at hindi pa natatanggap. Ngunit nakita natin mga kapatid, nung naipagkaloob na ang banal na Espiritu sa mga apostol at natanggap na nila ang kapangyarihan mula rito, sila po ay hindi na mapigilan. Hindi na sila mapigilang sumaksi. Hindi na sila mapigilang magpahayag tungkol sa ating Panginoong Hesus. Kahit sila man ay pagbantaan, kahit sila man ay pahiyain, ikulong, pahirapan, at maligay sa bingit ng kamatayan ng kanilang buhay, hindi sila mapigilan. Bakit? Dahil ang kapangyarihan mula sa banal na Espiritu ang siyang taglay ng mga apostol. Mga kapatid, simple at payak ang nais iparating ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin ngayon. Ang kapangyarihan mula sa banal na Espiritu ay pinagkaloob sa apostol noon upang maging saksi at magpahayag tungkol sa ating Panginoong Hesus ay parehas ng kapangyarihan na ipinagkaloob sa atin ngayon na tumanggap sa Kanya. Bakit ito ginawa ng Diyos? Upang tayo rin ay maging saksi at magpahayag tungkol sa Kanya. Amen? Kamusta po tayo mga kapatid? Kamusta po ang bawat isa sa atin? Tayo po na pinagkalooban na at nagsasabing pinanayahanan na ng banal na Espiritu at taglayang kapangyarihan dulot nito. Sa buhay po ba natin, naging saksi po ba tayo ng ating Panginoon? Sa buhay po ba natin, napapahayag po ba natin ang tungkol sa ating Panginoong Hesus? O magpahanggang ngayon, tulad pa rin tayo ng mga apostol nung panahon na wala pa ang kapangyarihan ng banal na Espiritu? Tulad pa rin ba tayo ni Judas na naipagpapalit ang Panginoong Hesus sa pera, sa hanap buhay, sa negosyo? Tulad pa rin po ba tayo ni Pedro na pag nalalagay na sa hindi maganda at hindi komportable, dinideny ang ating pagkakilala sa ating Panginoon? At tulad pa rin po ba tayo ng mga apostol na iniiwan ng Panginoon kapag nalalagay na o naharap na sa mga pag-uusip? Mga kapatid, kumpleto at walang kulang ang kapangyarihan na mula sa banal na Espiritu upang tayo ay maging saksi na pinapahayag ay ang tungkol sa Panginoon. Matagal na panahon na po mga kapatid sa buhay natin na ang gawa ng ating sarili, ang mga tungkol sa sarili natin pa rin ang ating pinapahayag. Matagal na panahon na po ang mga bagay-bagay na pansamantala ang ating napapag-usapan at lumalabas sa ating labi. Malapit na po dumating ang ating Panginoong Hesus at ang kalooban niya po sa bawat isa sa atin, madatnan niya tayo na sumasaksi at ang pinapahayag ay ang mga bagay at tungkol sa ating Panginoong Hesus. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Kahit po sa bawat isa sa atin dito, sa buhay panalangin, napakahalaga po na ma-assess natin ang ating sarili, individual man o as a group. Sa ating po bang prayer life, nasasalamin po ba sa atin kung anong prayer life meron ang ating Panginoong Hesus? Kung saan may oras at talaga namang walang nakakasagabal, walang pwedeng umistorbo sa tuwing nakikitagpo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Umpisahan po natin dito sa group. Aminin po natin sa hindi. Sa likod na ng mga nakapatay na camera natin,
May mga pagkakataon o maraming pagkakataon na naka-join nga po tayo pero ating puso at isip ay hindi. May mga ginagawa tayo, mga bagay-bagay na walang kinalaman at talaga naman nakakawala ng tuon natin sa ating buhay panalangin. At sa mga pagkakataong ito, mga kapatid, hindi po natin napapatotohanan, hindi po tayo nagiging saksi sa buhay panalangin na meron ang ating Panginoong Hesus. Ibibigay kaya ng hinihilingan pag nakita niya na ang mga humihiling ay hindi nakapokus sa Kanya. Mga kapatid, tulad po na sinabi natin kanina, ang kapangyarihan po na mula sa banal na Espiritu ay nasa bawat isa na. Tayo na lang po ang mamimili kung sa buhay natin, kung sasaksi ba tayo o pasasinungalingan natin si Kristo. Magpapahayag ba tayo tungkol sa Kanya o mananahimik na lang tayo? Dalangin natin mula sa umagang ito, magamit natin, masamantala natin ang kapangyarihan na mula sa banal na Espiritu at nasa bawat isa upang maging saksi, magpahayag tungkol sa ating Panginoong Hesus. Magandang umaga mga kapatid at palakpakan po natin ang Panginoon. Amen, amen, amen. Sa bawat isa. Bless po, amen. 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 Tapos na, Kuya Paul? Yes po. Tapos na. Ayan. So, pagpalain tayo ni Lord dahil napaka-powerful ng ating preacher. Hindi ko inaasahan na maikli lang. Parang nabitin ako. Nakikinig pa ako eh. So, yun po, maganda yung mga sinabi ni Kuya Paul, maganda yung napakinggan natin, no, na talagang saktong-sakto po kasi ito yung pinag-aaralan namin ngayon dito every Saturday po. Nasa chapter 4 na kami ngayong mamayang gabi. Chapter 4 na kami. Kasi ano siya tawag dito, by chapter kami tapos by verse. So, ito yung napag-aralan namin nung January, first week ng, not first week, third week ng January itong chapter 1. So, dito po pinapakita sa atin, no, kung nakikita nyo yung screen ko na binibigyang diin sa atin dito na yung tayo bilang mga manggagawa ng Panginoon kapag na-receive natin yung power na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, maiiba yung ating paggawa, maiiba yung ating pamumuhay, maiiba yung kung dati kasi ngayon na nagpag-aaralan namin yung Acts, nakikita namin na ibang-iba yung Pedro na nagtatwa kay Jesus nung gospel, nung sa book of Acts na ngayong chapter 4, natatayo siya o haharap siya sa Sanhedrin para litisin dahil doon sa ginawa nila ni John sa chapter 3 na pagpapagaling kay doon sa 40 years old na lalaki na pilay. So, yung pinakasekreto talaga dito yung kasi ito pong tinalakay ni Kuya Paul na chapter 1 verse 8, ito po yung pinaka-key verse ng pag-aaral ng buong Acts. Ito po yung pinapaniwalaan na susing talata. Di ba po, pag nag-aaral tayo dati kay Ate Arlene, nung nag-aaral pa Hanap tayo tayo ng doon, meron susi. tayong susing Mga talata. susi. Kasi para po siyang, alam niyo po yung sa di ba pag pumasok ka ng mansyon o pumasok ka ng isang malaking bahay, meron siyang susi sa bawat mga kwarto. Tama po ba? Pero meron ding tinatawag na master key. Meron po bang ganon? Na-imagine ko lang po, meron tayong tinatawag na master key. Ang master key po, pwede siya sa lahat ng mga pinto sa loob ng bahay. Kasi dati naalala ko si Ate Agnes, pag sinususian niya yung buong, kasi di ba po pag pumapasok sa mga kwarto, ang dami niyang susi, minsan hinahanap niya kung anong susi, na ganito susi, ng ganyan. Hindi ko natatanong dati kung, Ate Agnes, wala ka bang master key sa loob ng, sa buong or applicable pa ba yun sa panahon ngayon? Hindi ko din kasi alam kung applicable pa yun ngayon eh. Yung Meron mga po ba? kasi doorknob, may mga series yun. So, iba-iba yung talaga. Iba-iba talaga yung mga nila. Pero meron pa bang tinatawag na master key? Yung parang pwede sa lahat? O wala na? Wala. Parang wala rito, no? Wala dito. O yun. Baka sa ibang mga bahay lang yun, sa mga ibang mansion. Pero anyway, siguro meron po sa talagang malalaking mga
malalaking mga bahay o malalaking Oo, ano, malalaking oo. bahay siguro. Oo, yun. So, may mga sinatawag silang master key. So, ito pong Book of Mm. Acts, chapter 1, verse 8. Ito po yung pinaka-susing talata sa pag-aaral sa buong libro ng Acts. Acts. Kasi Mm. po dito nagsimula na ipinangako ni Jesus bago siya umakyat sa kalangitan, na Mm. ipagdidiwang natin ngayong darating Mm. na April 1st Sunday, yung Resurrection Sunday, na sinabi niya, tatanggapin niyo yung kapangyarihan ng Tatanggapin natin. Espiritu Santo, Banal na tatanggap kayo. espiritu. At kayo ay magiging witness Saksi. sa Mm. Jerusalem. Di ba alam natin, pinaliwanag sa atin dati, Oo. ano ang Jerusalem? Yung mismong lugar na Mm. na kinakatayuan natin. Kung ano na po natin Mm. sa application ngayon, ang Judea naman yung karapit nating mga bayan. For Mm. example, ano Kabayan. bang kalapit bayan ng Manila? 'Di ba yung mga Valenzuela, Caloocan, yung mga Mm. gano'n, yung mga kalapit niya. Tapos yung Samaria, yung nalalayo na lugar sa mga provinces, at kahit yung to the end of the earth, meaning saan man tayo ilagay na dako ng Panginoon, talagang tayo ay nagbubunga. Pero dito maganda yung mga ipinunto sa atin ni Kuya Paul, na talagang Mm. masiyasat natin yung sarili nating Sarili. pamumuhay. Kasi minsan 'di ba gusto lang, katulad nung sinend ko sa inyo nung nakaraan, minsan gusto lang natin yung pagpapagaling na talagang mapapatayo mo yung mga pilay, dilat mo Mm. yung mga bulag. Gusto natin yon, gusto natin yung kapangyarihan na yon. Pero ang sinasabi kaya ni Kuya Paul sa atin, kumusta ba yung ating yung ating sariling buhay? Kumusta ba yung pamumuhay natin? Mm. Kasi yung pag ano natin doon sa spiritual gift, yung paglakad natin doon sa spiritual gift, yun Mm. ay epekto ng buhay meron tayo sa Panginoon, yung anointing niya sa atin. Kasi po 'di ba yung mga katulad po nung olive na pinagkukunan ng oil, bago po lumabas yung oil doon, pinipiga muna. Alam niyo po ba yon? Yung mga olive oil na mamahalin, bago makalabas doon yung oil ng mismong olive, pinipiga muna yung olive fruit na yon. Ganon din ang ating mga buhay sa Panginoon. Pipigain niya muna bago makalabas yung talagang yung fruit sa buhay natin. Pero dito nga pinapakilala sa atin na power, power, yung kapangyarihan ng Panginoon. Yun yung sumasa atin na bilang mga manampalataya. Kung ikaw ay totoong manampalataya, ito ay meron ka na neto. Hindi mo na kailangang Mm. hingiin sa Panginoon ang bagay na ipinagkaloob niya na. Mm. Maliwanag po ba sa ating lahat yon? Mm. Hindi mo na Amen. kailangang hingiin sa Panginoon ang Mm. bagay Binigay na na sa atin ipinagkaloob yun. niya na. Kasi sabi nga sa Efeso, meron ka na neto. Mm. Ang Kaya, kailangan na oo. lang mangyari, Pangalan. buksan, Yung pagtanggap idalangin mo mo. sa Panginoon na buksan ang iyong spiritual na paningin upang makita mo ang Mm. bagay na meron ka. Mm. Kasi nga, Mm. katulad nung sinasabi sa verse 9 ng Efeso, yung kapangyarihang muling bumuhay kay Kristo, Kay ang Kristo. kapangyarihang kumikilos sa inyo na mga Mm. nananalig sa Binigay niya Kanya. rin siya. Pero Mm. ang tanong, gaano to katotoo sa atin? Kasi minsan, Mm. dumidepende tayo sa Lord, parang wala naman akong power dahil hindi naman ako makapag-preach katulad ng pagpi-preach ni Kuya Paul. Lord, hindi naman ako makapag-perform ng mga miracles, ng mga healings, ng mga pag Mm. pinagpipray ko yung mga tao imbes na nabubuhay, namamatay. Minsan parang nagko-question tayo na, Lord, sa akin ba talaga yung kapangyarihan? Meron ba talaga akong power na maging powerful witness? Minsan nagdududa tayo sa ganong aspeto ng ating pamumuhay at ating paglilingkod. Pero later on, napapaunawa sa akin ng Panginoon na ano man yung ibinigay sa iyo ng Panginoon, hindi mo kailangan pagdudahan. Kahit pa ibang-iba yung manifestation na nakikita mo sa labas. Yun yung parang medyo nagtumatatak sa akin ngayong linggong ito, hindi mo kailangang hingiin sa Panginoon ang bagay na ipinagkaloob niya na. Kung sinasabi ng kanyang salita, natanggap mo na ang kapangyarihan na mula sa Panginoon, ano yun, tanggapin mo. I mean, Mm. yung parang ipasiyasat mo sa Panginoon na, Lord, nabuksan yung aking spiritual na pandinig, spiritual na mga mata, na every time na magbabasa ako ng salita mo, ano man yung meron ako, yun ay inaangkin ko na. Kasi ang tanong lang Amen. po dito,
tayo ba ay na-born again na? Which is yung vision Mm. natin ngayon, 'di ba? Tayo ba ay na-born again Mm. na? Amen. Tayo ba ay Mm. nakatanggap na ng banal na espiritu? Amen. Amen. Kaya Mm. tayo din ay nakatanggap ng power na nagmumula sa banal na espiritu. Mm. Hindi po ba? Mm. Amen. Kaya minsan ang Amen. question mo pa, Lord, bakit hindi ako maging powerful witness? So hindi ang tanong na bakit hindi ka nagiging powerful witness? Magsimula ka dun sa sinasabi na meron ka bang natanggap mo bang Espiritu Santo? Natanggap kasi, Kasi kailangan pagtanggap. oo, yung nung natanggap mo ng banal espiritu, ang Mm. manifestation na po noon yung kapangyarihan na Mm. makagalaw ka doon sa kapangyarihan na meron ng Mm. Panginoon. Binigay sa'yo. So, yun lamang po, bubuksan ko na po yung sharing natin. Meron tayong 15 minutes para mag-share, pero kung matapos natin ng 10 minutes, pwede din naman. So, bigyan lang natin siguro ng isang minuto, hanggang 2 minuto yung bawat isa na makapagbahagi sa shinare ni Kuya Paul sa atin ngayong umagang ito. Ano po yung dumating sa atin? Ano po yung mga pagtuturo sa atin dito sa key verse ng Acts, yung chapter 1, verse 8. Sige, simula tayo kay... Sino magsisimula? Nay Dolly, meron ka bang natanggap sa mga shinare ni Kuya Paul? Sige po, mag-share na po tayo Yun para din po, makapagpatuloy tayo. yung katotohanan naman po na talagang kapag natanggap mo banal na espiritu, Mm. talagang ano na meron ka ng, kung anong kapangyarihan ng Diyos, may kapangyarihan ng Diyos na ibigay sa yung tapang sa pagkapahayag ng mabuting balita. Kasi nang una, di ba, sa experience ko, naiya ako, nag-aabot lang ako, kasi hindi ko alam ang sasabihin ko, kasi depende ako sa sarili ko ano ba, iniisip, ano sasabihin, paano pisan. Pero nung na-empower ka ng banal na espiritu, alam mo yung tapang mo na mag-share, na talagang hindi mo na iniisip kung ano sasabihin mo. Basta hawak mo lang yung tracks, talagang ibuka mo lang yung bibig mo, talagang yung pagkilos ng banal na espiritu, na-experience mo. Kaya kahit hanggang ngayon, talagang sa Holy Spirit ako dumedepende na talagang sa paggawa sa Diyos, talagang inisip ko, Lord, hindi ang sarili ko, hindi yung natatakot ako, nahiya ako, kundi Lord, yung tapang na mula sa iyo, ito yung mahakbangan ko palagi. Kasi Lord, hindi naman ako, kundi ikaw, Panginoon, ang gagawa sa akin. Ikaw magsasalita sa mamagitan ko. Kaya, papasalamat ako kay Lord kasi yung masarap ma-experience yun talaga yung banal na espiritu na nasa iyo. Sobrang powerful niya. Kahit sa mga, yung speak life, talagang na-experience mo talagang kumikilos ang salita ng Diyos. Yun po, palagi ko na-experience ngayon, yung paggawa ng banal na espiritu sa buhay ko. Amen. Kaya napalitan yung confession ni Ate Dolly na imbes dati na nahiya ako, excuse me, natatakot ako, na bago na siya, kundi yung confession na Lord, salamat dahil ako'y makapangyarihan na witness mo, dahil ang espiritu mo ay sumasa akin, yung kapangyarihan na muling bumuhay kay Kristo ay sumasa akin, kaya ako ay empowered. So yun na yung lalabas sa labi ng isang powerful witness. Amen. Next po. Naman po. Sino to? Si Ate Beth. Ate Beth. Ate Beth. Ako, dagan ko lang po. Ito naman po ako sa saksi. No, kasi di ba po, yung mga apostol, naging saksi kasi sila. Sila talaga ang mga saksi sa lahat ng ginawa ni Jesus. Kaya sabi ni Jesus, sabi mo, saksi sa lahat ng ginawa. Ngayon tayo naman, bilang tayo na taglay din ang banal na espiritu, paano tayo magiging saksi? Hindi naman natin siya nakita ng personal, si Jesus. So tayo po yung magiging saksi naman tayo sa salita ng Panginoon na siya ay totoo. So yun naman ang ating magiging saksi. Tayo naman yung magiging witness naman para sa ibang tao. So paano natin gagawin yun? Na yung salita ng Panginoon maging buhay. Katulad ng, for example po, yung kapayapaan. Diba yun yung nasa salita ng Panginoon sa kapayapaan. Paano ka magiging saksi na totoo siya, na buhay siya. Diba? Yung kunyari, sa kabila ng mga kaguluhan, makita ka ng mga tao na meron kang peace.
na Hindi ikaw na nagpapanik Kristiyano, buying. hindi ikaw na Kristiyano, hindi nakikita sa iyo na natataranta ka, Oo. hindi nakikita sa iyo na parang wala kang Diyos, na parang, Mm. 'di ba? Kasi tayo yung nagre-represent eh. Tayo yung saksi sa na nakaka-experience na ang mga salita ng Panginoon totoo. Mm. Kaya dapat yun yung yun tayo nakikita ng tao kung paano nabubuhay talaga yung salita ng Panginoon. Kaya yun din yung talagang pagsikapan natin sa biyaya ng banal na espiritu katulad nga ng mga sinabi ni Tom, ni Ate Dolly, yung yung ma-exercise mo talaga, yung thinking mo talaga na ang Holy Spirit na hindi ikaw talaga yung gagawa na talagang every time na gumagawa ka, Holy Spirit talaga, ako din talaga ginagawa ko kasi hindi ko talaga kaya eh. Hindi ko naman talaga kaya lahat ng ginagawa ko para sa Panginoon. Nakapit talaga ako unang-una sa Holy Spirit. Mm. Talagang Lord, mag-active, ano ba yung Holy Spirit na-activate talaga, mapuspos ka ng banal ni Espiritu kasi hindi mo talaga kayang gawin katulad ng mga ginagawa ng mga apostol. Kasi di ba nga yung book ng gawa, talagang yan yung mga record, yan yung mga record ng mga ginawa ng mga apostol sa pamamagitan ng banal na espiritu. Yan, di ba? Kaya ganun din tayo, gagawa tayo sa pamamagitan din talaga ng banal na espiritu, hindi talaga sa pamamagitan natin kasi hindi natin talaga yun kaya at saka wala rin talaga yung power. Mm. Kaya every time talaga nagagawa tayo, Holy Spirit, talagang ikaw magbigay sa akin ng power. Talagang, kaya nga sabi nga, hindi natin kailangan talaga magmalaki sa lahat, no? Kasi hindi natin talaga kayang gawin lahat. Talaga ang banal na espiritu lang talaga ang siyang gumagawa. Kaya ang kapurihan talaga kay Lord lang, lahat ng kapurihan sa Kanya lang. Wala kasi tayong kayang gawin na kakaibang bagay, na mga extraordinary na bagay. Hindi natin kaya yun. Galing lang talaga yun sa Holy Spirit at katulad niyang message at sinabi ni Kuya Arvin. Dapat, ang killing talaga natin kahit yung kasi ngayon ganun din ako ngayon eh. Doon ako lumalakad ngayon eh na Holy Spirit na sa akin ka, ikaw magbibigay sa akin yung gano'n na thinking. Mm. Tapos magugulat ka na lang, yun na nga. Kung paano ka bigyan talaga yung paano mag-activate talaga sa iyo yung banal na espiritu, mapuspos ka ng banal na espiritu. Pagka lagi kang aware na nandyan siya sa iyo. Lagi kang aware, lagi mo siyang kausap, na laging alam mo na nandito siya sa loob mo. Yung gano'n, kasi minsan, kasi di ba nababaliwala lang natin siya. Hindi Mm. lang natin siya na pinapansin. Pero sa buhay natin ngayon sa pananampalataya, habang gumagawa tayo, dapat aware tayo, lagi natin siyang kausap, na parang laging kakwentuhan, para lagi talaga siya ma-activate. Tapos yung salita niya, masasanay ka na naririnig mo talaga siya. Kasi nga, sanay ka, sinasanay mo yung sarili mo, pinapractice mo yung sarili mo, kinakausap mo talaga siya palagi. Maya't maya. Opo, ganun po. Kaya yun po. Salamat po. God bless. Salamat po, Ate Bex. So, walang wala nagpa-panic buying sa atin, kundi yung peace ng Panginoon ang nagro-rule. At Oo. medyo ano ka lang po yung sinasabi natin, Bex, kasi hindi sa totoo kapag napag-aralan mo yung Book of Ephesians chapter 1, makikita mo doon yung mga bagay na ibinigay na sa iyo ng Panginoon. Verse 3, Binigay niya. pagpapalang Mm. spiritual na ipinagkaloob Mm. sa iyo ng Panginoon. Lahat ng Kaya mm. medyo ayusin ko lang yung sentence ni Ate Beck. Hindi hindi ang Holy Spirit ang na-activate sa iyo. Ikaw ang hinahayaan mo na mag-activate ka or gumalaw Mm. ka sa espiritu na sumasayo na. So hindi yun Mm. parang activation na Holy Spirit mag-active O, ka sa parang ikaw akin yung Holy Spirit ma-activate. O, mag-ano ka. mali yung Oo. lang yung words. Tama. Yun, yung Ikaw parang ma-activate. makita mo na ikaw talaga yung na-activate sa presensya ng Holy Spirit. Katulad nun, kinakausap ni Ate Mm-mm. Vec at Lord, yung pagmiministeryo na makapangyarihan, Lord, salamat ikaw ay sumasa Mm-mm. akin. Hindi mo nakikitang kulang ka. At yung pagiging witness naman,
Kasi po ang mga apostles, bago sila naging apostles, ang isa sa mga palatandaan ng apostles, kailangan na kasama ni Jesus, kailangan, mula nung nag-ministry ang Panginoon, at kailangan sila ay nakarinig, nakakita, at nakasaksi talaga ng mga ginawa ng Mm. Panginoon. Ngayon sa panahon natin, tayo bilang mga manampalataya, ikaw ay magiging qualified na witness kung ikaw ay nakarinig, ikaw ay nakakita, at talagang Mm. naging saksi ka dun sa mga nakikita mo dun sa salita ng Panginoon. I mean, kahit naman Naturoan ka. humarap ka din sa hukuman, hindi ka kwalipikadong witness kung wala kang nawitnessan, Mm. kung wala kang napatotohanan, Wala kang 'di nakita. ba? Kung wala Wala ka kang doon, hindi mo pwedeng ikwento napatotohanan. sa judge Mm. kasi magiging false witness ka. Mm. So, ganun din. Katulad ni John, sinasabi niya sa Revelation, anumang nakita ko, anumang narinig ko, ito yung pinapatotohanan Mm. ko sa inyo. Okay? Salamat, Ate Beck. Mm. Sino pa po? Nga, nasabi na lahat eh. Hindi, talagang Sige po, tita, ikaw. Sige, hindi, tas next si kasi Ate yung Tin. napakahalaga talaga ng, sabi nga yung kapangyarihan, nasa atin eh, binigay na eh. Kaya wala tayong kulang. Mm, Kaya napakabuti ni Lord, sabi nga sa atin, di ba ni Jesus, na bago siya umakyat, talagang ito yung iiwanan niya sa atin. mm, Yung kapangyarihan ng banal na espiritu. Para talaga may kakayahan tayo na talagang gawin. Sabi nga maging saksi tayo. mm, At nagpapasalamat ako. Maganda yung ng pagtuturo ni Paul kasi talagang maliwanag mm, na bilang mga anak niya na talagang napakahalaga nung kapangyarihan taglay natin. Kasi una, hindi tayo magiging mayabang sa sarili natin kasi alam natin na hindi ikaw ang kung, gumagawa. kung hindi sa sarili mo, Mm, kundi gumagawa ka sa naituro sa'yo ng Diyos. Di ba ano naman natin yun? Alam ko naman, Arvin, naranasan natin. Di ba yung mm, gabay? oo Tapos po. yung, alam mo, kinakausap ka, na talagang nagiging, paano siya malayang dumadaloy. Kaya Oo, napakahalaga yung kaisipan natin, yung puso natin, talagang nagpapasakop. mm, Kasi sensitibo ang galaw ng espiritu eh. mm, Madali siyang, di ba madali siyang nawawala. Pag pumokus ka lang sandali sa sarili mo, ano na yun eh, nawawala na eh. Kaya napakahalaga na laging yung natin, nakatuon lang talaga sa mm. na banal na Actually, espiritu. hindi po Mm. ang Holy Spirit ang nawawala, ikaw ang nawawala sa presensya ng Kaya Diyos. nga yung Tayo ang ibig sabihin nawawala. yung toon Oo, ba, yung 'di toon ba? natin. Mm, Kasi minsan 'di ba biglang yung umaano yung isip, 'di ba? Kaya oo. parang nawawala ka na doon, hindi na Kaya nga inaano ko na sensitibo ang banal na espiritu. Kaya dapat hindi tayo ano, yung Maging lagi sensitive tayong din tayo, oo, tama. sensitibo rin tayo, 'di ba? Mm, Kaya yun, yung napakahalaga talaga ng yung puso natin. Kasi ito yung mm, inaayos ng Diyos eh. Na talaga para, sabi nga magamit tayong mabisa ng Diyos, maging daluyan niya bilang mga anak niya at saksi dito sa sanlibutan. Kaya purihin ang Panginoon. yan. Salamat Nanay Violi. Bago po sa Ate Tin, dagdag ko lang na yung pagiging sensitive po kasi 'di ba, yung shinare ko po sa inyo na nakaraan, yung nakapagpagaling ng 5 deaf o bingi at pipi. Alam niyo po yun, paalis kung binasa niyo po yung testimony na yun ng isang evangelist doon sa Batangas. Ano po yun, pauwi na sila ng mag-asawa. Kasi nagmi-ministry sila tapos pauwi na sila. Kaso nung na-impress sa kanya ng Panginoon. Kasi ang tanong niya una, Lord, paano ko sila shasharan? Bingi at pipi nga sila. So, binigyan lang sila ng yung parang sign language. Tapos bumalik yon yung evangelist na yon. Kasi inimpress sa kanya ng Holy Spirit na ipag-pray sila. Hindi man sila makarinig at makarinig at Yung makapagsalita, salita, maipag-pray oo. sila. Kasi powerful ang prayer eh. Tapos doon nga, nung nakinig siya sa leading at guide ng Holy Spirit sa kanya, nakita niya ang manifestation. Bago natin makita ang anumang miracles and healing, we need to obey the Holy Spirit first.
kung ano yung sinasabi sa atin ng Holy Spirit. For example, yung sinasabi ni Ate Dolly kanina na um, yung tagahawak ka ng tracks, bigyan mo lang ng tracks, tapos unti-unti nakakapag-communicate ka na sa Share ka kanya. na. Oo. Minsan kasi parang ang ano natin, mayroon tayong sariling pagmiministeryo eh, na Lord, Mm. ganito muna. Minsan, wag nating kunin yung role ng Holy Spirit na Mm. tayo ang nangunguna. Kundi Mm. hayaan natin siya na kung ano po yung Mm. leading niya, doon tayo gumagalaw. Yun Yeah. yung pagiging sensitive sa Holy Spirit. So, Mm. doon, nakita nung evangelist na yun sa Batangas, yung manifestation, dahil nag-obey siya sa sinasabi ng Holy Spirit sa kanya. Kahit kabaliktaran pa yung nakikita niyang sa labas. So, Mm. doon napagaling yung mga bingi at pipi dahil nag-obey siya kung ano sinasabi ng Holy Spirit. Salamat, Nay Violi. Mm. Ate Tin. Okay. Ang ganda rin ng sinasabi natin Mm. ni Kuya Orby Yes. kanina sa prayer. Kahit ako dun sa prayer din, dun ako naturuan kanina sa message ni Kuya Paul yung para maging witness ka sa prayer. Na tayo mga prayer warrior. Yung pagiging seryoso sa panalangin. Mm. Kasi di ba alam naman natin yung prayer talagang ito yung daan ng Diyos para Mm. yung makakilos siya, yung power niya para makakilos sa ibang tao, tapos maging witness tayo na yung mga prayer natin na tinutugon ng Diyos. Kaya doon ako naturuan ng Panginoon yung tayo na mga prayer warrior na merong power ng Holy Spirit. Talagang at yung alam natin na sinasabi niya tayo ay daan, tayo matuwid, tinutugon ng Panginoon. Kaya doon ako naturuan kanina na yung pagdulog sa Panginoon talaga sa guide ng Holy Spirit, yung seryoso, yung talaga nakatuon, tulad din sabi ni Kuya Pod tsaka ni Kuya RB. Kasi doon talaga magiging saksi tayo dahil sa paglapit natin sa Panginoon, sa leading ng Holy Spirit na nasa atin na napakahalaga nun tayo bilang prayer warrior. Tayo ay magiging saksi sa answer prayer ng Diyos. Tapos, paano natin tayo makakapagpatotoo sa iba, lalo na sa healing, kung paano nagpapagaling ang Diyos, dahil nainapit natin sila sa Panginoon, naging yung way ng Diyos, tayo mga prayer warrior, kaya talagang yung pag talagang nasa prayer, nasa buhay panalangin talagang yung pagtuon talaga. Walang ibang gagawin, walang ibang isipin. Kasi sayang yung pagkakataon. Tayo na may mga Holy Spirit para makagawa talagang daan, makagawa ang Diyos at naging witness tayo sa pamagitan ng prayer. Kaya yun, thank you Lord. Kanina naturuan ako ng Diyos. Amen. Yeah. At nagdadalamhati man ngayon si Ate Tin, pero yung makita natin na talagang yung pagiging powerful witness, halimbawa katulad nun, ako parent niya, kinakausap siya ng Holy Spirit na sharean na. Kasi hindi natin alam yung buhay ng tao. Yung buhay ng Mm. mga taong nakapaligid sa atin, hindi talaga natin alam. Kaya kung inuudyukan na tayo ng Holy Spirit na sharean yung mga tao na sa paligid natin, mag-share tayo. Kasi ako din kahit sobrang layo ng pamilya ko, yung mga kapatid ko, yung mga magulang ko, laging inilalagay ni Lord sa puso ko na bahaginan sila. So, ako nagse-share paunti-unti, hindi man parang sa alam kong paraan ng pag-share. Paano tawag dito, yung sabi ko, yung parang idinadalagan mo sila sa Panginoon. Ikaw muna kasi yung naayos doon, yung personal na prayer life mo, yung pagkakausap mo sa Panginoon, hanggang sa yung parang kahit nakaharap ka sa mga tao, nakikipag-communicate ka sa Diyos, Lord, ano bang dinadaanan nitong taong to? Paano ba ako makakapag-share ng mabuting balita sa kanya? Paano ba kita maibabahagi sa kanila? Doon natuturuan ka ng Panginoon na kahit sa pagmi-ministry mo, nakiki-communicate ka talaga sa kanya. Kahit bago ka Mm. humarap sa tao, kahit during nung kaharap mo na yung tao, at kahit pagkatapos mong kaharap yung tao.
paano mo na Mm. ipapanalangin pa rin sa Panginoon. Nilalapit talaga. Yun. O, nilalapit talaga sa Panginoon na katulad yung mga pag-share dati sa atin ni Ate Arlene Mm. na, Lord, salamat, Banal na Mm. Espiritu, kakausapin mo siya sa iyong mga salita na iniwan ko sa kanya, yung mga tracks na iniwan ko sa Mm. kanya, alam kong hihipuin mo ang kanyang puso, yung mga ganong klaseng Oo. pagdideklara sa Panginoon. Mm. Dahil alam mong ginawa mo yung part mo as a witness at ang Holy Spirit na ang gagawa sa kanyang tungkulin. Yun. Pero ano talaga, partnership ng Holy Spirit at ng ikaw. Kasi kailangan niya ng physical body. Yun, salamat po. Sinabi ni Kuya Paul na yung sa focus niya habang eto, nagbubuhay pa na lang. Siyempre kasi may mga times na may ginagawa din talaga ako, hindi ako ganun nakapokus. Pero yung ano ba, yung puso na gusto mo talagang mangyari yun at ikaw lang talaga ang hinihintay. Kasi yung Holy Spirit, siya talaga yung nag-unlocks ng lahat ng bagay spiritual sa atin, di ba? Tsaka itong message ni Kuya Paul, sakto siya dun sa amin ni Nar, di ba, Arbs? Oo. Kasi nandun na kami sa nandun na kami sa fellowship namin na tungkol sa spirit Tapos, nandun na kami Soul sa and body. pagtatanong na ang Espiritu Santo talaga ang makapagturo sa amin. Tapos, ang ganda lang nung message na nakita ni Kuya Paul na yung mga apostol nung wala pa yung Holy Spirit at yung mga apostol nung nasa kanila na yung Holy Spirit, hindi sila mauga ng kahit anong sitwasyon na Oo. pinupukol sa kanila ng kaaway kasi nga sumasabog yung buhay nila. Kaya kahit sa atin na mga manampalataya dito sa buhay panalangin, yung ganun ba? Kasi minsan hindi natin papansin na nalilimitahan natin yung Holy Spirit na gumalaw. Yung kahit na sinasabi mo na maghari ka sa puso ko, ikaw ang makakilos. Pero alam mo yun, minsan ikaw yung umuupo sa gitna, tapos hinahayaan mo siya na tignan ka lang. Imbis na siya dapat yung nandun sa gitna at nagpapakilos. Oo. Yung ganun ba? So doon ako naturuan ni Lord na, oo nga, no, ang galing, parang napagganon ako. Tapos, ayun, wala, nakakabilat lang kasi yung makita mo yung kalagayan mo na dapat ganito ka, pero dahil sa lacking mo, pero hindi ka tinutuon doon ng Diyos, kundi doon ka kasi mag-i-improve pag nakita mo yung sarili mo doon sa sitwasyon. Yun yung sa akin. Amen. So, katulad sa kotse, dapat siya yung nasa driving seat. Huwag kang pumwesto sa driving seat kasi siya ang driver. Doon ka lang sa sa malapit sa kanya. Amen. Meron pa po ba? Wala na? Close na tayo? Okay po. So, pagpalain tayo ni Lord. Salamat Kuya Paul sa buhay mo. Next week po si Nanay Violina ang mag-share sa atin. And then after po nun yung ating Holy Week special. Dalawang Saturday po. So, ayun lamang.